hindi niya kayo iiwan, ni pababayaan man. Ayan. Pagpagkatakan po tayo, sapagat ipinapagako ng Diyos na sa lahat ng oras at panahon, nandiyan sila yung maalala sa atin. Amen. Marami po ang tinulungan ng Diyos sa mga kabigatan na naranasan ako minsan, parang hindi natin makakaya. Pero mabuti po ang Diyos na kung kailanman sa ating mga kahinaan, doon po tayo tinutulungan ng Diyos at muling pinagkakas. Kung minsan dumaranas tayo ng mga sakit at karamdaman na para bagang tingin natin ay hindi na magkakaroon ng lunas. Pero kung saan po tayo nandoon sa punto na tayo pinanghinaan ng loob na parang wala ng pag-asa, doon po tayo sinasalo ng Diyos at tayo po ay ngunit niya binibigyan ng likas para tayo po ay pagaling ng Panginoon. Amen. At tayo po ngayon ay dako sa pangako ng Panginoon Diyos ng buhay. Titingnan po natin sa aklat ng itulong ngayon. Amen. Kapag kabuhan po ng pangako ng Panginoon. Pero dadaan po muna tayo sa aklat po ng Korinto. Dito po sa aklat ng Korinto, Kapitulo 10, versikulo 13. Ito yung napakinggan po natin kanina. Amen. Sabi po dito sa versikulo 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng tao. Dapat ang Diyos at hindi ipakahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong pakakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Yan po ang pinapangako ng Panginoon Diyos sa una niyang sinasabi na wala pa rin mga pagsubok na hindi naranasan ng lahat ng tao. Amen. Amen. Tayo po ngayon dito po sa Jesus, may kanya-kanya po tayo mga pagsubok na naranasan. Amen. Na kung minsan na parang hindi na natin makakaya. Amen. Lalo na sa mga patotoo kanina na mga nagkaroon ng sakit at karamdaman. Amen. Na kung minsan kita dahilan na parang nawawalan ka ng pag-asa sa buhay. No? Ikaw ay kagaling. Amen. Pero ang lahat po yan ay pinagtutunan po ng Diyos. Amen. Tinitingnan ng Diyos ang iyong kakayanan. Kung paano mo malagpasan ang mga pagsubok sa kabila ng iyong mga naranasan ng mga sakit at karamdaman. Sa punto na kung dumating ka, sa punto na halos wala kang pag-asa, kasi sinasabi mo na parang hindi na yata ako bumabalik. Asahan nyo na sa punto na hindi mo na kaya, doon ikilos ang Panginoon para mo ay pagkagalingan. Gusto ng Diyos na maranasan mo, no? At iparami sa iyo, at titingnan niya kung saan ang pananampalataya mo sa Panginoon. Hayaan ka muna niya dumanas, no? Ng sakit at karamdaman. Kung pagdating sa punto na hindi mo na kaya, nakita na ng Diyos na wala kang kakayanan doon. Doon nagkilos ang Diyos para mabuhay pagkagalingan. At lahat ng may mga kahirap, may mga naranasan na may mapa ng buhay. Yan po ay testing na pinahintulutan ng Diyos. Hinahayaan ka muna kung saan mo kayang gawa ng solusyon ng sa sarili mong kaparaanan. Itingin ka ng Diyos kung talagang saan ka magiging malakas. Sa pananalig sa Kanya. Amen. Pero lalahanin po natin, ang ating kakayanan ay talagang mayroon pong hangganan po yan. Pero alalahanin po natin, mayroon pong Diyos. Amen, na pagdating ng punto na parang hindi mo na kayang gawin. Amen, hindi mo na kayang gawa ng solusyon ang mga problema na iyong nararanasan. Doon po kilos ang Diyos upang ikaw po ay salin ng Kanyang kapangyarihan. At ikaw po ay binigyan niya ng kagaan sa buhay. Kung saan hindi naman natin kaya, doon po ikilos ang Panginoon. Pero alalahanin po natin na tayong lahat ay tinipis ng Diyos. Binibigyan niya kung hanggang saan ang kalakasan na gagawin ko, ang solusyon na gagawin ko. At kung hindi mo na kaya, doon po papasok ang Panginoon para ibigay sa iyo ang kapayapaan. Amen. Baik sa lahat ng ating mga naranasan, minsan
nakikita po natin na sa ating pangailangan na parang kinakapos tayo. Amen. Para bang nakikita natin na parang hindi na piyata tayo nagpapahala ng Diyos. Pero alalalo, sasamahan pa ng kaguluhan sa loob ng tahanan, naghalo-halo na. At dahil doon, minsan tayo nanghihina. At minsan yan po kadahilan kung bakit tayo lumalayo at hindi na nakasunod sa Panginoon. Pero alalahanin po natin na sa kabila ng ating naranasan na mayroon pong mabuting ginagawa ang Diyos, mayroon pong plano ang Panginoon para sa iyo. Amen. Kung saan parang hindi ko na kaya, lumayo ka na sa Panginoon. Amen. Pero alalahanin mo na tinitiginan ka ng Diyos. Sa iyong paglayo, sa iyong naranasan na parang hindi mo na kaya bumalik sa Panginoon. Nandiyan ang Panginoon Diyos na sasalo sa iyo at muli ka niyang ibabalik sa Panginoon. Doon, itigyan ka ng Diyos. Amen. Nagsolusyon, problema mo, solusyon sa pangailangan mo, Diyos po ang magbibigay sa inyo. Pupuruan ka ng Diyos na mapagpapala para ikaw ay muling lumakas at bumalik sa Panginoon. Amen. Amen. Sa lahat ng bagay na naranasan po natin. Amen. Pag sa ating lalo sa mga kabataan ngayon, mga nag-aaral. Amen. At mayroon na po tayo dyan na isang pamarisan. Alam niyo po na kung minsan sa mga nag-aaral, sa mga kabataan, parang nakita na sa mga magulang na halos wala ng kakayanan para sila ay magpatuloy sa pag-aaral. Pero alalahanin po natin na kahit lahat na nasa Panginoon, nandiyan po ang Diyos na maalala. Tinitignan ng Panginoon. Amen. Kung hanggang saan ang kakayanan mo, kakayanan magulang mo, para ikaw ay mag-aaral. Pero sa tuwing hindi na nila kaya, mayroon pong sasalot sa iyo ng Diyos at siya magpapaaral sa iyo. Example na po yan ang buhay ni Laruya, Sister Elizabeth. Tingnan niyo po ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Sa punto na hindi na kaya ng kanyang magulang sa iyo mag-aaral. Ano ginawa ng Diyos? Sinalo ng Diyos, ang Diyos nagpapaaral sa iyo. Ngayon, maaari. Isang mga bagay na dapat natin alalahanin. Pero sa pagtakbo natin bilang mananampalataya ng Panginoon, alalahanin po natin na hindi lamang po tayo nag-iisa na lumalaban sa lahat ng kahirapan na ating pong naranasan. Alalahanin po natin na mayroon Diyos na kasama po natin. Amen. Na sa oras na parang hindi mo na kayang susunod ng lahat ng bagay, mayroon pong Diyos na salo para ikaw po ay tulungan. Amen. Kung minsan, naranasan po natin sa pagtakbo natin sa buhay. Amen. Nakikita natin sa ating paligid na parang bang hindi nakapagkaraniwan ang mga kabigatan nating naranasan. Nagkakahihira sila mag-iba-iba na lang ng sitwasyon. Amen. Parang isang mga bagay nating naranasan na kung minsan tumatatak sa ating isip na parang hindi na po natin makakayanan. Amen. Isa naisip po natin na tayo po ay tuminto sa paglilingkod sa Diyos at tayo ay lalagay sa Panginoon. Pero alam niyo po ang mga bagay na yan ay hindi po yung solusyon para po masolusyonan natin mga kahirapan sa buhay. Amen. Alalahanin po natin na kung saan ka nangihina ay doon kang palalakas ng Panginoon. Lagi na rin ang Diyos para solusyonan ang lahat ng bagay para po sa ating mga buhay. Amen. Ang Diyos po ay matulungin. Ano po sabi niya sa aklat po ng awit. Sabi po ng aklat ng mga awit, Kapitulo 145. Sabi po dito 45, versikulo 14. Si Yahweh ang tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Sa pagkalugmok, sa paghihina ay kanyang kahaluin. Amen. Mayroon pong punto na tayo ay nag-ina, physical. Amen. Pero alam ko po na pagdating naman, lalo sa mga nagtatrabaho, nag-ihina, magulit sa bahay, bakit hindi makagulapay. At kung isang na, natatawag pa sa gawain ng Panginoon. Pero bakit po sila nakakarating? Amen. Dahil mayroon pong Diyos na nagbabalik ng kalakasan na wala sa iyo. Amen. Hindi ka hayaan ng Diyos na ikaw ay malugmok. Amen. Doon sa mga naranasan mo na panghina. At minsan naman sa ating mga panghina, sa ating spiritual na buhay. Amen. Nandiyan din po ang Panginoon para ikaw ay tulungan, para ikaw ay bumakas. Spiritual. Amen. Para hindi ka bumagsak
sinasagot ka ng Panginoon. Amen. Mayroong Diyos na tutulong. Amen. Lalaki po natin na mayroon po Panginoon na lagi nakaalalay sa iyo. At ano po sinasabi po ng aklat po ng Deuteronomio Kapitulo 31, versikulo 6. Ang sabi niya, kailangan po natin sa lahat ng bagay, marami po tayong laban, pero ang sabi dito sa aklat ng Deuteronomio, magpakatatag kayo. Hindi sinabi na ako lang ha. Ang sabi niya, magpakatatag kayo. Tayong lahat yun. Amen. Marami tayong nangalaman sa buhay, pero dito sinasabi, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Tayo po ay nag-Jesus Mare. Wala pong ibinigay ng Diyos, espiritu ng kahinaan. Ibinigay sa atin ng Diyos ay espiritu ng kalakasan. Kaya kung wala pong manghihina, lahat po tayo ay malakas sa Panginoon. Amen. At ano pong sabi? Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh, na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan, ni pababayaan man. Ayan. Pagpakatatag po tayo, sapagkat ipinapagako ng Diyos na sa lahat ng oras at panahon, nandiyan siya lang yung maalala sa atin. Amen. Hindi ka tayo iiwan, ni pababayaan man. Kaya sa lahat ng mga kahirapan natin sa buhay, magaranasan ng kakalungkutan, mayroon Diyos na mag-comfort sa iyo. Kung ikaw ay nalulungkot, binigyan ka ng Diyos ng kagalakan. Amen. Sa lahat ng gusto ng ating buhay, alalahanin po natin na mayroon pong Diyos na hanggang tumulong sa atin. Ang sabi niya, magpakatatag ka lang. Lakasan po ang iyong loob. Amen. Sapagkat sa oras ng panahon, kung ano man po ang iyong nararanasan, nandiyan po ang Diyos na nagsasabi, hindi ka niya iiwan, ni pababayaan. Amen. Amen. Kaya po, wala pong maghihina. Amen. Ano man po ang kahirapan natin naranasan, alam po natin, sabi namin, lagi ng Leviticus, umupusog ka kung susundin, magpapaulan siya sa dang panahon. Amen. Kaya nakasak po ang aming loob at manalangin sa Diyos. Amen. Ang lagi natin isang-isip na mayroong Diyos na lagi na alalay sa iyo at tutulong sa iyo. Amen. Yung nga lang, magpakalakas po tayo sa Panginoon. Amen. At alalahan po natin, sa lahat natin kahirapan sa buhay, lagi po natin lagi sa Panginoon. Amen. Ito po ay lagi na po natin napapekyan. Sabi po ng aklat ng Pedro, Kapitulo 5, versikulo 7. Ipagkatiwala sa Kanya, yung malalahanin, sapagkat siya nagmamalasakit sa iyo. Wala ka nagmamalasakit sa akin. Kahit ating nakatog ka mag-aral, kaibigan, kung sino pa man yan. Kung wala nagmamalasakit sa iyo sa lahat ng problema mo na yung naranasan, walang tutulong sa iyo, alalahan ko na mayroong Diyos na nagmamalasakit. Amen. Hindi ka naiwan, amen. Kaya po wala pong kung ang mag-iingat sa ating mga buhay. Lagi po tayo pinahalang ng Diyos na riyan siya lagi para po tayo ay lagi ng tulong. Amen. Amen. Ano po sinasabi po ng aklat po ng Isaias, Kapitulo 41, versikulo 10. At sabi niya, ako isa sa iyo. Amen. Sabihin nyo nga sa iyong mga katabi, ang Diyos ay laging nasa iyo. Para ang paghihina, paglalamig, ay walang puwag siya. Walang puwag siya. Sapagkat sinasabi ng Diyos, ako'y isa sa iyo. Kapag sinasabi at pinapagako ng Diyos na ako'y isa sa iyo, wala ka nang nalalahanin pa. Lahat ang hinaharap ko sa buhay, dariyan ang Diyos na nakaalam. Amen. Ipinapagako niya ito sa kanyang bayan, Israel. Tayo din naman, mananampalataya ng Panginoon, ay tinuturing ng isang bayan ng Diyos. Kaya ito ay hindi lamang doon sa bayan ng Israel. Ito ay bakit ng Diyos para sa akin kung mga kalagay sa Jesus. Amen. Amen. Kaya po ang sabi niya, ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Amen. Marami na tayo nalaman dito sa lupa, kaya isusunod sa Panginoon. Marami tayo mga kalaban. Ang kalungkutan yan, isa na nagpapabagsak sa pananampalataya ng isang Kristiyan. Amen. Para manglalim, ang kalungkutan ay narin. Pero ang sabi dito, ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Amen. Kaya po huwag tayo matakot sa lahat ng ating mga hinaharap sa buhay. Amen.
Alalahanin po natin mayroong Diyos na nangangako. Ang sabi niya, ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Huwag ka dapat magangamba. Amen. Tumatagilid ba ang negosyo mo? Huwag kang mangamba. Yan ba'y ginagalaw ng kaaway? Pilit kang pinabagsak. Huwag kang mangangamba. Bumagsak man ang negosyo mo, ibabago ka ng Diyos. Ibigyan ka ng pinabagong negosyo kasi nagkakalat sa iyo. Amen. Kahit kumisa sa mga mag-aaral, parang minsan sinasabi nila dahil nagkakahalo-halo na pag-aaral, gampanin sa church. Kumisa mayroon pang mga negosyo. Kumisa parang nangihina. Amen. At parang gusto nang bumagsak. Amen. Pero alalahanin nyo, parang nangihina na, parang babagsak yan ang aming bridge. Dahil marami kong gampanin. Pero alalahanin nyo, na sa inyong pag-aaral dahil inunan nyo ang Diyos, tutulungan kung kayo ng Diyos, sasaluhin kayo na hindi bumagsak ang mga bridge. Diba? Kapag kung pinangarap nyo, amen, na makapaglingkod sa Diyos. Amen. At kung inunan nyo ang Panginoon, amen, at kayo'y lagi na sa gawain ng Diyos. Bagamat hindi pinababayaan ang inyong mga pag-aaral. Alalahanin nyo na kung may mga pangarap kayo, iniwan nyo sa Diyos yan, inunan nyo ang ministry nyo sa Panginoon. Sabi, ano ang sinasabi ng aklat ng mga awit? Sabi sa ito. Awit up to 7 verse 2. Wow. Sabi niya, delight yourself in the Lord. Amen. And He will give you the sign of joy. Lahat ng pangarap mo ay ibigay sa iyo ng Diyos. Kapag inunan mo ang Panginoon, kinalimutan mo ang sarili, ang Diyos na magpaplano at magpapakalumpasin at magpapayaan sa iyo. Amen! Kaya po, hindi masama mag-aral. Dahil kung naman yan, dapat sa estudyante. Dahil pagdating ng panahon na kayo po ay nakamagtapos, pagkagamit nyo sa best news. Pero alalahanin po natin, na ang lahat ng bagay ay nakiiwan na yan. Pero kung nag-iwan ka sa Diyos, pinahal mo ang Diyos, sunod mo ang kanyang kaulungan, yan ay hanggang sa kanya. Amen. Amen. Kaya po, sabi po niya dito sa Kantang Isayas, ako ang inyong Diyos, hindi ka dapat magamba. Palalakasin kita. Amen. Amen. Minsan nung nag-iingat tayo, pero huwag kang mag-alala. Dahil sa oras na hihina ka, yan ang palalakasin ng Panginoon. Para hindi ka mawala sa Diyos. Amen. Ano bang bagay na pinadahilanan kung ba't ka nag-iingat? Alalahanin mo na mayroong Diyos na magpapalakas. Amen. Lagi kang sasaluhin ng Panginoon sapagkat ayaw niya na ang Diyos yung sumalit ay bumagsak sa mga bagay naman na makasalimutan. Amen. Kaya kung nga tayong lahat ay narito, sa kabila na mayroon po tayo na nasa kamakay, pasumisin ng karoon lang lahat, magkatuwa na inako na. Pero bakit tayo ay narito? Amen. Nakaupo pa rin. Dahil mayroong Diyos na sumasalut sa iyo. Amen. At binibigyan lahat ng solusyon, lahat na mayroon kayong mga problema, sunod na rin, ang hina ka, Diyos po ang natinigay sa kalakasan. Amen. Amen. Kaya po sabi niya, huwag palalakasin kita. Tutulungan. Amen. Minsan kaya tayo ng Diyos na tayo po ay kumuha ng ating kaparaanan. Amen. Para titignan tayo ng Diyos hanggang sa kakayanan po natin. Yung alalahanin ko sa punto na hindi mo na kaya, nariyan ang Diyos na nagsasabi, tutulungan kita. Sa lahat ng mga bagay ang mayroon tayo, alalahanin mayroong Diyos na nangako na tutulungan kita. At ang sabi niya, iingatan. Amen. Kaya ba yung mga presyado, kapag lagi kong makagising sa umaga, hindi agad ang proteksyon ng Panginoon, nakakasal kami sa Diyos. Huwag po kayo mag-alala. Amen. Saan man kayo magpunta sa apat na sulok ng daigdig, nangangako ang Diyos na iingatan ka niya. Amen. Kapag nanatili ka sa Diyos, ingatan ng Diyos ang hanap buhay mo. Kapag nanatili sa Diyos, ingatan ng Diyos ang kalusugan mo. Kapag nanatili ka sa Diyos, ingatan ng Diyos ang pananampalataya mo. Amen. Sa lahat na lang, nariyan ng Diyos na nangako iingatan ka niya. Amen.
Hallelujah. Amen. At ano po sabi? Sa oras. Ingatan at ililigtas. Hallelujah. Kaya yung pinanganin po na bigot sa trabaho, nagalaw ni Satanas, nanganin na bumagsak. Alalahan mo na nagsasali ang Diyos, ililigtas ka. Pakiyan niyo yung hanap buhay. Hallelujah. Kapag nakikita po natin, Amen. sa pagsunod natin sa Panginoon, amen. Ginagalaw ni Satanas sa ating mga mahal sa buhay. Alalahanin mo, dahil pinapagako sa iyo ng Diyos, huwag kang hina, huwag kang malugbay-bay. Dahil pinapagako sa iyo ng Diyos, iingatan ka niya at ang iyong mga mahal sa buhay. Amen. Amen. Hindi hayaan ng Diyos yan. Amen. Nagalawin na Diablo na mag-isanin, kanyang kakabagsak. Amen. Pagkos pagdating ng mga kahirapan ng mga bigat na ating naranasan, nariyan po ang Diyos na nangako na iingatan ka niya. Amen. Iniingatan ang buwan natin mga buhay. Pati lahat ng natin mga pinaplano, mga itig at tais natin, ingatan ng Diyos. Diyos yan, kung yan po ay naayon sa kalooban ng Panginoon. Amen. Alalahanin po natin maring Diyos ng ako. Amen. Amen. Dadako na po tayo sa kabuhan ng pagkako po ng Panginoon. Sabi niya nakaklat ng Deuteronomio Kapitulo 32, versikulo 11. Isang inaing agila ang kanyang katulad. Sila'y mga inakay na tinuturuan bulikat upang ang Israel ay hindi bumagsak. Sinasalo niya ng malapad o ng malapad. Palapakan po natin ng Diyos na buhay. Ako ang pagkuhan ng pagkako ng Panginoon. Kaya po sa punto ng marami tayong mga nahirapan sa buhay, marami tayong mga bigat na naranasan. Alalahanin mo na sinabi ng Diyos sa Israel, sa tuwing sila ay maranas ng mga kahirapan, mayroon pong Diyos na nangako na sila ay sasaluin para hindi sila bumagsak. Kaya sa ating pananampalataya na kuminsan, amen, ay pinanghihina ng mga kahirapan sa buhay, nakaguluhan sa buhay, at naging dahilan na parang gawin na sa Diyos, naging mababa ang iyong pananampalataya sa iyo. Iingatan ka na sabihin sa iyo ng Panginoon, na lagi sa iyo na rin pagkaw ay sabihin, para hindi ka bumagsak sa iyong pananampalataya. Amen. Kaya po naman ang ating mga kahirapan sa buhay, nangangako ang Diyos, amen, na para hindi ka bumagsak, lagi ka niyang sasaluhin ng kanyang galapag na pakpak ng ibig sabihin. Ang kapangyarihan ng Diyos sa Jesus Malit ay lagi ng rayan bago malalay sa atin. Amen. Kaya huwag tayo matakot. Ano ang hinaharap natin sa buhay? Umasa tayo na kung saan tayo ay nanghihina, parang wala ng pag-asa ang ating mga buhay. Alalahanin natin. Mayroong Diyos na nangako na lalagi kanyang sasaluhin ng kanyang malapad na papak upang ikaw ay hindi bumagsak at hindi lumayo sa presensya ng Panginoon. Amen. Marami tayong mga bagay na hinaharap. Pero mayroon naman Diyos na nangako. Amen. Lalagi po niya tayo. Alam niyo kung isa, amen, na parang nakita natin na wala talagang mga solusyon ating mga problema. Minsan mo naroon po yung parang nawawala na yung ating mga naranasan ng mga pagpapala. Amen. Pero alalahanin niyo, na kapag tayo ay lagi sa Panginoon, anong sinasabi? Kalimutan mo yung anak. Yung sinasabi na lagi po ang Panginoon na nandiyan para ang lahat ng mga tulong na pagpapala ay hindi po mawawala. Anong sabi? May namin ako na nalala. Na kapag tayo po ay nasa Panginoon, sa akin, ito po ay nangyari sa amin tutubuhay sa Panginoon. Nasabi niya, natin tulos. Wala akong mawawala sa ating mga buhay. Lahat ng pagpapala, mga kagalingan, hindi po yan mawawala. Wala akong malulos dyan sapagkat wala ng kasanaan ng Panginoon. Lapak po natin yung Diyos na buhay. Amen. Pangako ng Panginoon. Amen. Ito po ang pangako ng Diyos na tayo po ay lagi sasabihin ng Panginoon sa ating mga kahirapan sa buhay. Para hindi po tayo bumagsak. Palapak po natin ang Diyos. Ibigay ko na po ang magsunod kong sa tayo. Sa tayo sunod ko sa buhay po, ni Sister Arlene Musulman.